Isa ka ba sa mga taong naghahabol o yung taong mapaghabol sa taong manhid? O ikaw yung taong manhid? Matanong ko lang, may tao ba talagang manhid? O sadyang ayaw lang talaga nila sa mga taong naghahabol sa kanila? Sa mga naghahabol? Oo, sigurado ako, marami ang taong ganyan. Proven na yan. Pero sa taong manhid, alanganin ako dyan. Maraming nagsasabi na pag hindi ka pinapansin ng taong gusto mo, kahit ginawa mo na ang lahat ng pagpapapansin at pagpapakyut dito ay baliwala lang sa kanya ang lahat ng ito, ay sasabihin agad, ang manhid naman ito, nandito lang ako. Ngunit iba pa rin ang pinapangarap ng taong ito. Ano pa ba ang kulang? Kadalasan iniisip natin na manhid siya dahil lahat ginawaan mo na. Ngunit wala itong reaksyon o pagpaparamdam bilang sagot sa nararamdaman mo sa kanya. At paulit-ulit mo pang binubulong sa hangin na napakamanhid talaga ng taong ito. Hindi ba niya nararamdaman ang lahat ng effort ko? Pero alam mo, minsan ba naisip mo na ikaw ang manhid at hindi siya? Dahil lahat ginawa mo na, kahit pagpaparinig o pasaring at mga matalinghagang linya ay nasabi mo na, ngunit wala pa rin itong effect sa kanya. Wala siyang pake sa mga nasabi mo na. Minsan ba naisip mo rin na wala naman talagang taong manhid? Sadya lang talagang wala kang halaga sa kanya. Dahil ang totoo niyan, walang manhid sa taong nagmamahal. Dahil kunting kibot mo lang, simpleng sulyap at tingin mo lang, kahit ordinaryong galaw mo lang, nababasa at nararamdaman niya ito. Maliban na lang kung hindi kanya gusto. Dahil sigurado, baliwala ang lahat ng ito. Ngayong alam mo na, maghahabol ka pa ba? Sa taong inakala mong manhid, ngunit ikaw pala itong nagpapakatanga. Gumising ka na sa katotohanan na iba talaga ang kanyang sinisinta. At ikaw ay parte lamang sa pang-araw-araw niyang galawan. Sakit, di ba? Pero alam naman natin na sakit, sobrang sakit. At napakasakit talaga tanggapin ang katotohanan. Pero mas magandang mabuhay tayo sa katotohanan kaysa magpakatanga o magbubulag-bulagan sa isang taong wala naman tayong mapapala o pag-asa. Di ba? Ika nga nila, tao ka. At hindi sardinas na ipagsiksikan ang sarili sa lata o sa tao na iba ang gusto. Huwag kang martir sa pagmamahal na tila inutil dahil wala kang pakinabang sa taong minahal mo kung ituturing. Isipin mo na lamang na dapat masaya ka at maswerte ka pa rin dahil nakasama, nakapiling at naging parte ka ng buhay niya kahit bilang kaibigan nga lang. Kaysa naman patuloy kang umasa at masaktan lamang sa katotohanan na ikaw lang ang nagmamahal dahil ang puso niya ay iba ang nilalaman. Imbis na makontento sa pag-ibig na hindi nasusuklian, subukan mong ibaling sa iba ang natatangi mong pagsinta doon sa taong ikaw ang mundo niya dahil deserve mong lumigaya sa piling ng iba. Tama na ang pagpapakatanga, laging itanim sa puso at isip mo na walang taong manhid kung ikaw ang kanyang iniibig. At kung talagang mahal at gusto kanya, ay hindi mo na kailangan pang magparamdam o umasa na mapansin niya
Dahil ika nga nila, love is magic. Ang feelings mo at feelings niya ay parang magnet na kusang mag-connect na hindi kailangang diktahan at turuan dahil ang tunay na nagmamahal ay kusa itong lalapit sa iyong harapan upang ipagtapat ang katotohanan na ikaw at siya ay kapwa iisa ang hangad na kaligayahan. Namumroblema ka pa rin ba sa sakit na dulot na matinding kabiguan dahil iba ang mahal niya? Alam mo ba ang kasagutan dyan? Tanggapin ang katotohanan at pilitin maging masaya na lamang para sa kanya. At saka mo ibaling sa iba ang iyong pagsinta. Huwag mong ituon ang iyong panahon sa taong kaibigan lang ang turing sa binuo mong relasyon. Oo, totoo. Napakahirap itapon ang napakahabang panahon na relasyon. Ngunit mas mahirap at mahirapan ka pa sa darating na mga panahon kung dugtungan pa ng isa pa uling napakahabang panahon na relasyon. Lalo na kung ito'y mauwi lang sa matinding lungkot at kabiguan. Dahil nga, iba ang kanyang sinisinta at kaibigan lang ang tunay na turing niya sa'yo. Takot ka ulit na umasa? Baka mag-ghost ka? Mas matakot ka sa realidad na pilit mong iniiwasan, ngunit kumakapit ka naman sa maling nararamdaman. Subukan mong kumawala at maglakbay sa panibagong buhay at hanapin ang pagkakataon na sa'yo'y nakatadhana ng tunay at asahan na bawat pagsikat ng araw ay may panibagong liwayway na magbigay pag-asa sa nabigong damdamin mo na naialay sa maling tao. Paano mo susuwayin o susuungin ang panibagong buhay at pag-asa na ikaw mismo ang magdidikta at hindi lang basta sumabay sa agos ng iyong nadarama? Maging matapang ka at matatag ka. Face your past without regret. Handle your present with confidence. Prepare for the future without fear. Keep the faith and drop the fear. Don't believe your doubts and never doubt your beliefs. Life is wonderful if you know how to live.